Mga kabayan, kabsat kasangkayan, nandito na naman po ang inyong abang likod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Ngayon po mga kabayan, ay gagawin po natin ng solusyon. Ang problema ng water pump na ito, hindi po nagpapump ng water. Yan po, nag-aalarm po. Yan po, naka-alarm po. Ibig sabihin po niyan, ang tubig po sa itaas ay nasa mababang level. Dapat po, automatic po siyang pupunta doon. Na ibig sabihin ay dapat na mag-supply ng tubig. Dapat po, nakailaw po ang water supply. Dahil nga po siya ay nasa drainage, hindi po siya nagpapump ng tubig. Ngayon po, ang gagawin po natin ay tingnan po natin ang dahilan kung bakit ayaw niya pong lumipat doon sa water supply. Ngayon po ay isa-isahin po natin himayin ang ating problema. Babase po tayo dito sa diagram na ito. Ito po ang plotless relay. Ito po yan. Dapat po, nandun po siya sa water supply. Nakailaw po ang water supply. Para po, i-energize po niya ito. Ito po ay kumukuha ng power dito po. Ito po. Ngayon po, nakaano po siya, nakaganyan po siya. Dapat po, nakapunta na rito dahil mababa na ang level ng tubig. Yan. Pero, i-check pa rin po natin ang mga ito sa pamamagitan ng tester. Dapat po siya ay may continuity. Itong mga iba. Yan. Dapat po may continuity. Ito po ang kanyang 30 seconds timer switch. Ito po ang 30 seconds timer switch. Naka-off po siya. Dapat po naka-on yan. Ang mag-energize po dito ay ito. Kapag ka pumunta po ito dito, ibig sabihin po, i-energize niya po ito. Ito po yan. Ito po. Nakaganyan po siya. Dapat po bumaba na siya. I-check po natin ang problema nito kung bakit po siya ayaw mag-switch doon. Yan. Pagka ito po ay umilaw, may energize po niya ito. Yan. May energize po ang ating ito. Mag-iilaw po siya ng on. After 30 seconds, mag-iilaw po yun ng up. Ang ibig sabihin po, after 30 seconds ng up, ito pong switch nito ay naka-open na after 30 seconds. Sa loob ng 30 seconds, naka-on po ito pong ating 60-second timer switch. Naka-on po siya. After 30 seconds, mag-off po siya. Pero mananatili pong buhay ang ating pump dahil dito po sa ating flow switch. Yan po ang flow switch. Yan po. Yan. Ngayon po mga kabayan, ay i-check po natin ito. Dapat po ito ay normally open. Nagiging close lang po ito kapag tumakbo po at nagkaroon ng agos ng tubig sa loob nito. Check po natin ito. Ilagay po natin sa resistance. Dapat po ito ay naka-open. Yan po, naka-open po siya. Nagko-close lang. Bakit po kailangan natin ng mga ito? Yan. Bakit po kailangan ng flow switch? Ba't hindi na lang walang flow switch para ang mga flow switch pong yan ay mga protection. Ang trabaho po ng mga flow switch na ito ay switching. Switch on at saka switch off. Ngayon po ay check naman po natin ang isa pang protection. Ito po ay ang mechanical float switch. Ito po mga kabayan ang float switch. Dapat po dito ay
naka-close ito. Dahil marami pong tubig. Dapat po dito naka-close. Check po natin. Yan po, naka-close po siya. Yan po. Dapat po dito naka-close. Kapag ka po hindi puno ito ng tubig, naka-open po ito. Hindi po tatakbo. Dahil naka-open po ang linyang ito. Hindi po tatakbo ang pump. Upang proteksyonan po na hindi po umandar ang ating pump nang walang tubig. Mababa ang level ng tubig. Yan po. Dapat po dito naka-close ito. Yan po, naka-close po. Mga kabayan. Tama po ito. Pag mag-check po tayo, siguraduhin po natin naka-off ang ating button. Naka-off dapat. Ngayon, ang check naman po natin ay ang overload relay. Dapat po ang overload relay ay naka-close. Dahil nag-open lang po ang overload relay kapag tumataas ang amperahe sa kanyang nakasaad na rating. Check po natin ang overload. Ito po ang overload. Ito po. Dapat po dito naka-close. Yan. Yan po, naka-close po. Oh. Naka-close po ang ating overload relay. Tama po yan. Dalawa pong overload relay. Ito po ay sa motor pump 2. Naka-close po. Tama po yan. Na naka-close. Ngayon po, kompleto na po tayo. Oh. Dito, ito po naman, iilaw po itong on ito kapag ka ito ay umilaw po ito. Dahil ito po magbibigay ng supply dito. Ito po naman, ating electronic timer ay nasa line 1 po ito. Line 1. Line 1 po ito. Ito pong dalawang ito pong parang 3-way switch na ito. Ito pong isa ay para sa motor pump 1. Ito po naman sa kabila ay sa motor pump number 2. Yun po ang kanyang mga magnetic contactor. Itong M1 at M2. Ito po ang M1 at M2. Ito po naman ang overload. Ito po ang overload ng motor 1. Overload ng motor 2. Ito po ang overload ng motor 2. Ngayon po mga kabayan, ay titingnan po natin sa taas ang dahilan kung bakit po ito ay hindi nag-on doon. I-check po natin ang kanyang mga sensor. Kung baka po madumi. Kung madumi po, lilinisin po natin ng konti at titingnan po natin kung gagana. Kapag ka hindi po gumana, ang i-check naman po natin ay ito. Ito pong kanyang floatless relay. Tayo na po mga kabayan at i-check po natin ang kanyang sensor sa itaas po. Mga kabayan, nandito po tayo sa taas para i-check po natin ang sensor dito. Tingnan po natin kung baka po marumi. Yan po mga kabayan, nandito na po tayo. Susubukan po natin linisin ang sensor. Ito po ang sensor. Po. Lilinisin po natin ang mga sensor na tansong ito. Yan. Lihain po natin. Lihain po natin ito. Pagkatapos po nating malinis ito, ang gagawin po natin ay i-on po natin doon sa baba. Kapag hindi pa rin po gumana, ay hahanapin pa rin po natin kung anong pinagmumulan ng problema. Linisin po natin. Kasi po nagkakaroon ito ng corrosion. Lumot. Yan. Sa pong dahilan parang hindi gumana.
po, wala na. Wire na lang po atin lilinisin. Dapat po dito bilhan ng solderless connector. Yan. Lagay na po natin mga kabayan. Tapos po natin linisin. Dapat po ang arrangement nito pag ganito. Yan. Isa pong na, yan, ganyan. E1, E2, and E3. Yan. Lagay na po natin. Talit po natin. Yan. Ngayon po ay bababa. Ngayon po kabayan ay bababa po tayo para i-on po ang pump. Titingnan po natin kung gagana. Kapag hindi po pa rin po gumana, ang gagawin po natin ay hanapin pa po natin ang problema. Ang iba pang mga problema na pinagmumulan nito. Sige po mga kabayan, baba na po tayo. Yun po ang mga kapatid natin na sa construction worker. Say hi! Yung kumakaway po. Kaway! Kaway mga kabayan! Yan. Mga kabayan, marahil may napansin po kayo sa floatless relay. Ngayon po nakailaw na po sa water supply. Yan po dapat nakailaw. Ibig sabihin po, ang naging problema po natin ay ang sensor, marumi. Nalinis lamang po natin yung liha. Ngayon po, ayan. Ngayon po, kaya hindi po yan gumagana, ay in-off po natin sa control. Pag pinindot ko po yan ng automatic po maandar na yan dahil nakaano na po. Pagkapindot ko po dito, automatic, aandar po yan. Pagkatapos, magkakailaw po ito after 30 seconds, after 60 seconds or 30 seconds, depende po sa setting nyo, mag-on po yung app. Subukan po natin i-on na sa auto para i-on ko na po sa auto. Ito. At tingnan po natin ang mga pag i-on ko po, iilaw po yan. Subukan po natin. Yan po. Mandar na po. Ang pinagmulan po ng problema ay ang maruming sensor. Yan po. Yan. Naka-on na po yan after 60 seconds. Yung po ang setting natin. Mag-o-off po siya. Mamamatay po ang on. Pupunta po sa app. Ito po, naka-on ngayon po ito. Yan, naka-on. Para tumakbo. After 30 seconds po, bababa po yan, mag-o-off. Ito po ay naka-close. Dahil tatamaan po ng flow of water yan. Kaya mananatili pong naka-on. Yan po. Lumipat na po sa app. Naka-open na po ngayon itong ating 60-second timer. At ang naka-on po ay ang ating flow switch. Kaya po tumatakbo. Ngayon po, pagka halimbawa po, may problema po dito sa ating tubo. Halimbawa, may singaw. Maapektuhan po ang flow niya. Hindi po siya naka-open po siya. Automatic pong mamamatay ang ating dahil hindi po nag-close ang ating flow switch dahil may problema po sa tubig. Wala pong dumadaloy na tubig. Yun po ay bilang protection upang ang ating mga tubo ay maiwasang magkaroon ng leak. Dahil kapag po ang ating pump ay humihigop na wala namang nahihigop na tubig, iinit po ito. Iinit po ang tubig dyan. At ang dahilan po upang mag-leak po ito dahil sa init, luluwag po yung mga pagkakadikit ng solvent na ito. Mag-leak po yan. Pag nag-leak po yan, lalo na pong hindi hihigop ng tubig dahil totally may singaw na po. Yan po ang dahilan kung bakit ko nilagyan ng flow switch. Mga kabayan, kabsat, kasangkayan, ka-maintenance, sana po ay may natutunan po kayo sa aking video tutorial tungkol sa water pump motor control. Ngayon po, ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell,
mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload na mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang, at kapupulutan na mamunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!